Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, napakarami nating bayani. Pero may mga kwento na kakaiba, yung talagang susubukin ka. At isa na roon ang kwento ng isang general mula sa Pampanga. Kasi yung kwento niya hindi lang to tungkol sa digmaan, tungkol to sa paninindigan hanggang sa pinakahuling sandali. Ito ang kwento ni General Maximo Hizon. Isipin nyo nga to, paano kung bigyan ka ng pagpipilian? Pwede kang lumaya, maging komportable, pero kapalit nito ay yung pagtalikod mo sa lahat ng ipinaglalaban mo, sa mga kasama mong nagsakripisyo na. Anong pipiliin mo? Yang tanong na yan ang nasa puso mismo ng kwento ng bayani natin ngayon. So para talaga maintindihan natin yung bigat ng desisyon niya, kailangan nating bumalik sa simula. Saan nga ba nagsimula ang lahat para kay General Hizon? Okay, so si Maximo Hizon, isinilang siya sa Mexico, Pampanga noong 1870. Tandaan natin yung panahon na yon, yung mga taon na papainit na yung sitwasyon sa Pilipinas. At dito sa bayang to, nagsimulang mahubog yung kanyang pagkatao. Alam nyo, yung pagiging revolusyonaryo niya, hindi yon biglaan. Hindi yung isang araw nagising na lang siya na gusto niyang lumaban. Hindi eh. Lumaki siya, nakitang-kita niya yung hirap ng mga kababayan natin sa ilalim ng mga Kastila. At doon talaga nagsimula yung lahat, sa nakita niyang pagdurusa at sa pagmamahal niya sa kapwa Pilipino. Kaya nung dumating na yung pagkakataon, nung pumutok na yung himagsikan, hindi siya nag-atubili. Agad siyang tumugon sa tawag ng panahon. At grabe, ang bilis ng pag-angat niya. Sumali siya sa revolusyon noong 1896 at dahil sa galing niya, sa diskarte at tapang, naging leader siya kaagad. Yung mga pinamunuan niyang tagumpay, hindi lang yun simpleng panalo eh. Yun yung nagbigay ng takot sa mga Espanyol at higit sa lahat, nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino sa gitnang Luzon. So akala mo okay na yung lahat, natalo na ang Espanya, pero may biglang plot twist. Yung akala mong tapos na, may darating pa palang mas malaking pagsubok. At dito na nga nagbago ang lahat. Pumasok ang Amerika. Yung kalaban, iba na. Mas moderno ang gamit, mas malaki ang puwersa. So yung laban para sa kalayaan, nako, hindi pa pala tapos. Parang nagsisimula pa lang ulit. At ito, yung malinaw na larawan ng sitwasyon. Sa isang banda, ang Pilipino, ang armas ay puso at pangarap para sa kalayaan. Sa kabila, yung mga Amerikano, armado ng mga pinakabagong teknolohiya sa digmaan. Grabe ang agwat, di ba? Paano mo lalabanan yan? Dito talaga nasukat yung tibay ni General Hizon. At ngayon, papasok tayo sa bahagi ng buhay niya kung saan yung tunay na laban ay hindi na sa larangan ng digmaan, kundi sa loob na mismo ng kanyang konsyensya at paninindigan. At nangyari na nga, noong taong 1900, sa gitna ng pakikipaglaban, nahuli si General Maximo Hizon. Kapturado. Ngayon, subukan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon niya. May deal na inaalok sa'yo. Sabi nila, manumpa ka lang ng katapatan sa Amerika, laya ka na, uwi ka na sa pamilya mo. Napakadali, di ba? Pero ano ang kapalit? Ito yung desisyon na kailangan niyang gawin. At dito na natin nakita yung tunay niyang kulay. Para sa kanya, hindi yun komplikado eh. Ang manumpa sa bagong mananakop ay para na ring pagtataksil sa lahat ng mga kasama niya, yung mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Hindi niya yun kayang gawin. Period. So ano ang naging resulta ng matigas niyang paninindigan? At higit sa lahat, ano yung aral na iniwan niya para sa ating lahat? Dahil sa desisyon niya yon, ipinatapon siya sa Guam noong 1901 kasama ang iba pang mga bayani tulad ni Apolinario Mabini at doon na rin siya pumanaw, malayo sa Pilipinas. Pero alam nyo, hindi dyan natapos ang kwento. Kinalaunan, inuwi rin ang mga labi niya at binigyan siya ng parangal na nararapat para sa isang tunay na bayani. Kung may isang salita lang na maiiwan sa atin mula sa kwento ni Hizon, ito yun, paninindigan. Yung bang kahit anong pabor o kaginawawan ang ialok sa'yo, hindi mo kayang ipagpalit ang tama. Ipinakita niya na ang tunay na tapang hindi lang sa paghawak ng baril. Nasa pagiging tapat yan sa kung ano ang tama kahit na buhay mo pa ang nakataya. At sa huli, ito ang legasya niya. Napakasimple pero napakatindi. Isang leader, isang bayani na hanggang sa dulo hindi nagpasakop. Isang simbolo na ang tunay na paglaban hindi nasusukat sa panalo sa giyera, kundi sa tibay ng prinsipyo. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay niya. Pero gusto kong iwan sa inyo ang tanong na to.
Kasi yung kwento ni Hizon, hindi lang yan aralin sa kasaysayan eh. Isa yang salamin para sa ating lahat ngayon. Sa panahon natin, ano yung isang bagay, isang prinsipyo na hinding-hindi mo isusuko kahit ano pa ang mangyari? Magandang pag-isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.